Isang araw, kasagsagan ng pandemic, may philanthropist na bumabiyahe sa EDSA. Habang nabiyahe, may nakita siyang mga pulubi. Pagkatapos naisip niya, sino kaya ang magbibigay sa kanila ng limos? Walang katao-tao dahil sa lockdown. So immediately, nagpaluto siya ng pagkain para sa 500 pamilya. Wow! At dahil nga madami siya nakikitang natutulog sa ilalim ng tulay, naawa siya sa ating mga kapwa Pilipino at nagdesisyon siyang mamigay ng bigas, pera, at groceries. Hindi lang sa mga mahihirap, pati sa mga traffic enforcer at police na sinusugal ang kalusugan maipatupad lang ang batas during pandemic. Pagkatapos, naisip niya, hindi ko to kayang gawin mag-isa. Of course, sa dami ng Pilipino. So gumawa siya ng Facebook. Nag-upload siya ng mga videos kung saan makikitang tumutulong siya sa mga nangangailangan. Then, hinamon niya ang mga mayayaman na tumulong din. At dito na nagsimula ang Mayaman Challenge. Ayon sa kanya, ang unang sumagot sa challenge ay mga kaibigan niya. Sinuportahan nila si Idol sa ginagawa niyang Mayaman Challenge. Like, nagpaluto sila ng sangkaterbang pagkain para sa 4,000 tao. Yung tropa niyang may sakahan, boom! Nag-donate ng sandamukol na bigas. In total, mahigit 200 toneladang bigas raw ang naipamigay nila noong pandemic. Hindi lang yan. Meron ding nag-donate ng sangkatutak na isda at sandamakmak na kalamansi. Yung iba na paisip, what the anong gagawin ko sa kalamansi? Tanga, pangsawsawan kasi yan. Kayo na bahala sa toyo. Then bam! Nag-viral ang video niya. Sa loob lang ng 24 oras, umabot ang views ng 9 milyon. At ang pinakamahalaga, maraming sumagot sa Mayaman Challenge ni Idol. Which is good. Ang dami ng gustong tumulong. Kalauna, binansagan siyang The Pandemic Hero. Yes, ang nag-iisang Francis Leo Marcos. Tawagin nating Boss FLM. 40 years old, taga Quezon City nung mag-start ang kwento, nakapagtapos ng doctorate in Humanities and Philosophy sa Cambridge Training College of London, anak ng kapatid ng dating presidenteng Ferdinand Marcos Sr. na si Pacifico Marcos. Ayon kay Boss FLM, sa kanya humihingi ng pera ang mga Marcos dahil nasa kanya ang lahat ng pera ng Marcos na hindi mapagkakaila dahil sa dami ng yaman niya. Ayon sa kanya, yung apo ng apo ng apo ng apo niya ay kayang buhayin ng yamang meron siya. Ganun siya kayaman. Sa exclusive subdivision nga siya nakatira eh. At hindi lang isa ang bahay nila dito. 3. Eto pa. Napakarami niyang mamahaling sasakyan at relo. Isang relo pa lang, 40 million ang presyo. Nagpakita din siya ng mga bag na punong-puno ng pera. Grabe yan si Boss FLM. Emperor of the Rice Field. Ayon pa kay Boss FLM, matagal na siyang tumutulong sa mahihirap. Taong 2007, sinimulan niya daw ang pagtulong mula sa isang charity kung saan nagbibigay sila ng libreng salamin sa mata sa mga taong hindi afford magpagawa at bumili ng salamin. Hindi to sa barangay lang ha. Buong Pilipinas daw yan. Nung time na to, hindi daw niya ibinabahagi sa social media ang ginagawa niya. Kasi hindi daw siya mahilig mag-Facebook. Hindi siya mahilig mag-Facebook dahil hindi na daw niya kailangan magpasikat. Dahil sikat na siya. At totoo to. Dahil nung minsang nag-live siya, umabot ng 10.2 million ang viewers niya. Shout out sa 10.2 million viewers. Ginawa lang niya ang pagbablog para hikayatin ng mga Pilipino na tumulong or kagatin ang Mayaman Challenge. At talaga namang naging successful ang challenge na to. Dahil sa kanya, maraming Pilipinong nangangailangan ang nabigyan ng tulong. Gayunpaman, siguro naisip ni Idol FLM na hindi pa sapat. Kakalampagin ko pa yung iba na tumulong din, lalo na yung mga mayayaman dito sa lugar ko. At yun ang malaking pagkakamali na ginawa niya. Bakit? Teka, kwento ko sa inyo. Isang araw, habang naka-live siya, pinakita niya yung bahay niya sa Green Meadows, pati magagarang sasakyan. Dito po ako nakatira. Ito po yung aking bahay. Tingnan nyo. Yeah, this is my humble home. ito. Yeah. Ito po yung aking, kahit pa paano, meron po ako sasakyan na nagagamit, pang Jaforms. Kahit mayaman siya, wala siyang takot na ipakita kung saan siya nakatira. Dekalibreng tunay. Ayon pa sa kanya, saksakan ng yaman ang mga nakatira sa subdivision na to. Mga bigatin, kilala, at karamihan ay mga politiko. Kung milyonaryo ka lang, wala. Hindi ka raw tatagos. Dahil kung may 500 million ka, lupa pa lang yun. Pero, sa dami ng yaman ng mga nakatira doon, ayon sa kanya, hindi naman maasahan sa pagtulong. Yung mismong tapat raw ng bahay niya, politiko na puro pangako. Wala raw natutupad. Then, naisip niya, papakita ko sa mga viewers ko kung gaano ko kamahal ang mamamayang Pilipino. So, inutusan niya yung tauhan niya like, kunin mo nga yung susi ng Mustang. Nag-skr-skr sila. Hinamon niya yung mga nakatira doon. Pip, pip. O, wag kayo magtulog-tulugan dyan. Tulong tayo sa mga kababayan natin. Ang hindi tumulong, mamamatay na kayo sa COVID, hindi pa kayo gumagawa ng mabuti. So, nabwisit yung mga nakatira doon. I guess, napanood din nila yung video at hindi nila ito nagustuhan. So, bam! Ni-report nila si Boss FLM. Kinabukasan, natanggap lahat ni Boss ang mga reklamo. Sa kasamaang palad, meron pala siyang paparating na truck na puno ng sako ng bigas. Ngunit hindi ito pinapasok. Ayon sa guard,
Bawal daw kasing pumasok yung mga nagde-deliver gawa ng pandemic. Pero ayon kay Boss FLM, galing pang Nueva Ecija yung truck pero nakatawid sa mga checkpoint kasi nga ipamimigay sa mga nangangailangan. Tapos haharangin ng subdivision. Ayon pa kay Boss FLM, pinagtutulungan siya ng security ng subdivision at mga bigating nakatira doon. Kasi nga, tinamaan raw sa kanyang vlog. Gayunpaman, boom! Lalo siyang nag-viral dahil sa mga videong to. Lalo rin dumami ang kumagat sa Mayaman Challenge. May namimigay ng groceries, pera, bigas, yung farmer ng talong. Pinamigay niya lahat ng ani niya dahil na-inspire siya sa ating pandemic hero. Pati mga content creator, sinagot yung hamon niya. Isa na dito si Mark Jason, aka Makagago. Namigay siya ng 500 sako ng bigas. Pagkatapos ng COVID, magkape tayo, ha? Tayong dalawa, ha? Isipin mo, napakaganda ng impluwensya na idulot niya upang magkaisa ang mga Pilipino noong panahon ng pandemya. Dahil dito, milyon-milyong Pilipino ang humanga, umidolo at patuloy na sumabaybay sa kanya. Yun nga lang, di ba sa kanya na nga nanggaling ng mga bigatin at kilalang tao yung mga nakatira sa Green Meadows? So boom! Nag-file sila ng investigative assistance. Hindi lang yan, pati mismo si Ginang Imelda Marcos nagpadala ng sulat sa NBI para imbestigahan siya. Dahil pinaghihinala ang ginagamit niya daw ang larawan nila at ang apelyadong Marcos sa hindi otorisadong gawain. Like, what? Sino ba talaga siya? So, ito na nga. Hindi ito agad naasikaso ng NBI dahil sa pandemic. Siyempre, marami silang ginagawa. And sa tingin ko, mas marami pang seryoso o mabigat na kaso na dapat unahin. Hanggang si Boss FLM ay nagsampa ng reklamo regarding sa mga gumagawa ng fake account under sa pangalan niya upang manghingi ng pera. Dito na siya napansin ng NBI. So, nag-imbestiga sila. Siguro nagtaka yung NBI kasi sobrang yaman mo pala, ba't wala ka sa listahan ng matataas ang ambag sa buwis? So, chinek ng NBI yung records niya. Then, boom! Nagulat sila kasi ang dami na pala nagreklamo laban kay Boss FLM. Bukod sa mga taga Green Meadows at Ginang Imelda Marcos, meron ding estafa at meron pang 3 warrant of arrest, violation of optometry law, violence against women, at qualified human trafficking. Matagal na tong mga kasong to pero hindi siya naaresto dahil palipat-lipat siya ng lugar. At alam niya na may warrant siya sa violation of optometry law pero hindi niya inaasikaso. Gayunpaman, ginamit ng NBI yung pag-file niya ng reklamo bilang opportunity para maaresto siya. Siguro yung NBI, sige boss, asikasuhin ka namin, punta kami dyan sa unit mo. Si Boss FLM naman, okay. Then, badang! Inaresto siya ng mga pulis. Ito yung mugshot niya. Pumalat agad ang balita sa television at social media. Galit na galit ang mga supporters niya. Tumutulong na yung tao, inaresto nyo pa. Takot pa mga politiko na manalo siya sa eleksyon? Ang cute naman ng ilong niya. Nagtuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng NBI dahil nung maaresto siya, marami pa nag-file ng kasong estafa laban sa kanya. At nung tanungin siya kung kamag-anak ba talaga siya ng mga Marcos, ang sagot niya, ganito kasi sir. Isang araw, taong 1998, paggising ko, sabi sa akin ng nanay ko, from now on, hindi ka na si Norman Mangusin. Ikaw na si Francis Leo Marcos. Feeling ko panaginip lang yun. Itinanggi naman ni President Bongbong Marcos at Senator Amy Marcos na kapag-anak na si Boss FLST Norman. Una, wag mo akong tatawaging Norman. Hindi Norman ang pangalan ko. I am Francis Leo Marcos. Anyway, ayon pa sa investigasyon, hindi niya pag-aari yung 3 bahay at mga sasakyan sa Green Meadows. At may chat group pala yung mga taga-subdivision. Dito sila nag-uusap-usap about sa pagtulong na gagawin nila. Allegedly, yung mga videos niya na truck-truck ng bigas, hindi raw siya ang bumili. Pag may nakita daw na truck si Norman na nagdidiskarga ng bigas, bababa siya sa sasakyan, tapos magla-live, then sasabihin niyang kanya yon. I guess, hindi lahat. Kasi may mga video siya na pinamimigay talaga niya. Yun nga lang, hindi galing sa bulsa niya. Ayon kay The Kings, dating naging tauhan ni Norman, nung panahong nakakulong si Norman may tumawag sa kanyang babae. Ito, tawagin natin Yama, sekretary ni Norman. Siya yung nagmamanage ng YouTube channel habang nakakulong boss niya. Tinawagin niya si The Kings. Pogi, kinakamusta ka ni boss? Usap kayo. Si The King naman, okay. Ayon sa mga vloggers at tao niya, nakakagamit siya ng cellphone sa kulungan. Maganda kulungan ko. Oo. Oo, di ba? Ito. Oo, di ba? So nag-usap sila, itigil mo lahat ng ginagawa mo. Sa live ni Yama ka sumama, magkakapera ka. Wala kang gagawin, magpapasaya ka lang. Sasahuran pa kita ng 15K. Pag natuwa ako sa'yo, dodoblehin ko pa. Marami nagpapalipad sa live ko, basta masaya sila. At dahil wala ako, ikaw ang magiging bida. Si The Kings naman, oh apakaangas! Unang araw ni The King sa live ni Norman, boom! Nagulat siya kasi sa tuwing nagpapatawa siya, ang daming nagpapalipad. Magaling din kasi talaga siya magpatawa. Paglipas ng 1 buwan, syempre sahod na. So kinausap niya si Norman, boss, baka pwedeng, hindi, ipunin mo muna. Next week na kita padadalhan. Alam mo ba, natutuwa ako sa'yo. Ang galing mo mag-entertain eh. Kaya gagawin kong 30K. Eh boss, baka pwedeng makabali. Saka na yung bali na yan. So nagantay siya at pinagbutihan pa ang pag-entertain sa live ni Norman. Ayon sa kanya, gabi-gabi, umaabot ng 3 to
$4K ang kinikita nila sa palipad. Grabe yun, sana all. 2 buwan ang lumipas pero hindi pa din sumasahod si The Kings. Kahit malaki naman yung kinikita sa palipad gabi-gabi. So ngayon, ang laki na ng problema niya. Kasi wala na siyang pambayad sa renta ng bahay at bills. November 2020, lumubog ang Isabela. Nalaman ni Norman. At dahil dekalibre siya, I guess, nakaisip siya ng magandang ideya. Inutusan niya yung mga tao niya. 24 oras na ang live natin. The Kings, matulog ka lang. Pagising mo, pasok agad sa live. Eto malupit, meron siyang mga vloggers. Sila yung patuloy na gumagawa ng vlogs para iangat si Norman. Hindi naman sila bayad. Kumbaga, supporters din sila at kahit nakakulong si Norman, malaki pa rin ang tiwala nila dito. So inutusan din niya yung mga vloggers niya. Mag-live kayo, ikalat nyo na walang makakapigil sa akin sa pagtulong. So nag-live sila, pati si Yama. Ayon kay The Kings, may pinakitang video si Norman. Ganito daw, ang Isabela na mahal ko ay gusto kong tulungan. Maglilikom tayo within 25 days. Kung magkano may iipon natin, itutulong natin lahat. Sigawan silang lahat. Then, boom! Gumana mga Mars. Araw-araw ang dami nagpapalipad. Meron pa silang ginawang grupo sa iba't ibang bansa. At bawat bansa, merong nagmamanage. Nakakatanggap din sila ng donation sa mga grupong to. At yung mga pera daw na malilikom, di umano ay pinapadala nila sa lalaking to. Si Dong Batalan. Tawagin nating Dong. Ayon pa kay The Kings, inabot ng 8 million pesos yung nalikom nila sa loob ng 25 days. 8 million guys. What the Allegedly, hindi ito nakarating lahat sa mga nasalanta ng bagyo. Nasa 600 sakong bigas lang raw yung naipamigay nila sa Isabela. So si Norman siguro, uy, effective! So naulit pa ng naulit to mga Mars. Pero sa tingin ko, para kay Norman, hindi pa to sapat. Ang gusto niya, yung the biggest! Yung pangginis. So kinausap niya yung mga vloggers na sumusuporta sa kanya. Isa dito ay si Mac Pablo. Tawagin nating Mac. Ayon sa kanya, tinawagan siya ni FLM at sinabing, sa April 13, 2021, mamimigay tayo ng 1 milyong sako ng bigas! Siyempre nagulat sila. Manawagan kayo sa mga kababayan natin, sa mga OFW. Ito yung pinakamalaking humanitarian na gagawin natin! Sabay tanong sa mga vloggers, magkano kinikita ng YouTube nyo? Kung magkano yung kaya nyong iambag, ipadala nyo kay Dong Batalan. So nagpadala sila, masaya din sila makatulong eh. Pakatapos, ikinalat nila ang pinakamalaking humanitarian na gagawin ni Norman. Guys, kung gusto nyo makatulong, ipadala lang ang pera kay Dong Batalan. Mga Mars, grabe to. Ayon kay Mac, sobrang laki raw ng perang nalikom nila, lalo na sa mga OFW. Umabot pa nga raw sa puntong na-block na ng iba't ibang padalahan ng pera. Sa sobrang daming perang pinapadala. Ang sabi pa raw ni Norman, naka-freeze yung bank account niya. Pero pag nakalabas siya ng kulungan, lahat ng palipad, titriplihin daw niya. Pagpatak ng April 13, BAM! Wala nangyari. Ayon kay Mac, puro dahilan daw tong si Norman. Problema sa ganto, problema sa ganyan, yung LGU ayaw daw magbigay ng travel permit, yung mga warehouse ng bigas ayaw silang bentahan, at diskartehan na lang daw niya. Magpalusot at mag-live daw siya, nagalit siya sa mga LGU at warehouse. In short, hindi na matutuloy yung the biggest humanitarian ni Norman. So kinabahan sila mga vloggers kasi sila yung nagkalat ng impormasyon eh. Pakatapos yung mga supporters, OFW at mga mommies. Teka, di ko alam yung mga mommies. Baka sila yung mga hot beautiful momshies natin na taga-ibang bansa. Anyway, gusto nilang bawiin yung pera nila kasi hindi naman matutuloy eh. Yun nga lang, walang magawa yung mga vloggers. Naloko din naman sila eh. Malaki din yung perang inambag nila sa the biggest humanitarian ni Norman. Ayon pa kay Mac, minsan raw siyang tinawagan ni Norman at sinabing, Mac, mag-live ka, tas banata mo tong pulis na to, banata mo tong NBI, banata mo tong judge. Dito na siya natauhan guys. 14 silang vloggers ang tumiwalag at nagsimulang pabagsakin si Norman. Tinawag silang the 14 vloggers. I guess kasi 14 sila. Actually, naunang umalis si The Kings at pag alis ni The Kings, nakatanggap siya ng mga paninira, panlalait, at mura. Ganyan din ang sinapit ng 14 vloggers. Nung nalaman daw ni Norman na umalis sila, allegedly, nag-live si Norman habang nasa kulungan. Sinabi raw ni Norman na ang 14 vloggers ay nanghuhut-hut sa mga OFW, nanghihingi ng pera at binubudol ang mga supporters niya. So parang sila pa rin yung sinisisi kung bakit hindi natuloy ang pamimigay ng 1 milyong sako ng bigas. May kasama pa daw na pagbabanta. Huwag kayong magpaka-impokrito kung hinay kayo, baka magbayad pa ako rito, kahit ko na lang kayo eh. So naisip nila, ito na ang time para kumilos. Ang ginawa nila, pina-take down nila yung YouTube ni Norman. Di ko alam kung paano nila ginawa pero nagawa nila. So baka sabihin nyo, madali lang naman gumawa ng bago. Na ginawa nga ni Norman, pero yung subscribers hindi madaling ibalik. Tsaka wala na yung 14 vloggers at si The Kings na bumubuhay sa YouTube ni Norman nung nakakulong pa siya. Balik tayo sa mga kaso niya. Tungkol sa kasong paglabag sa optometry law, nakitaan ng butas ang pamimigay niya ng libreng salamin sa mata. Ayon sa kanya, may mga optical clinic sa Baguio na nagsampa ng reklamo dahil umano hindi na kumikita. Kitang-kita naman na nakatulong siya sa ilang tao upang makakita ng malinaw. Makikita sa mga mata ng kanyang mga natulungan ang saya at pasasalamat. Sa kasamaang palad, ayon sa investigasyon, wala siyang maipakitang papeles.
at walang nakitang pahintulot para gawin niya ang programa. Kaya makikitang ito ay paglabag sa batas. Nakapagpiyansa naman siya agad, pero hindi pa siya makalabas ng kulungan kasi nga ang dami pa nag-file ng kasong estafa laban sa kanya. Bukod pa dito, yung kaso niyang human trafficking ay bawal magpiyansa. Actually, hindi na na-verify yung kasong human trafficking, so allegations pa rin to. I'm not sure kung na-dismiss na or ongoing pa. Please enlighten me. At kung mapatunayan, mabubulok siya sa kulungan. 2025 nakalaya siya, pero imbis na magbago at ituwid lahat ng kasinungalingan niya, mas lalo pa siyang lumala. Feeling unstoppable siya mga Mars. Lahat ng bumangga sa kanya, mumurahin, tatakutin at pagbabantaan niya. Naalala niyo ba tong si Makagago? Tawagin natin Jason. Batang social media. Meron 3 million subscribers sa YouTube. Sana all. Dating pero ngayon, nagbago na. Sabi ni Norman, after pandemic, magkape daw sila. Pagkatapos ng COVID, magkape tayo, ha? Pero iba ang nangyari. Gumawa kasi ng video si Jason about kay Norman. Pagkatapos, habang nakalive si Norman, may nag-comment, "Boss, tinira ka ni Makagago." Ito namang si Norman, wala nang research, buwelta na agad. Tinawag na unggoy at duwag si Jason. Sasampigahin pa raw niya at pipitikin sa ilong. So nagulat si Jason like, "What the Akala ko ba mahal mo ko?" Ang problema, hindi alam ni Norman na mas ko pa sa kanya tong binangga niya. Kaya nga makagago eh. Partida, graduate na sa pagiging ko yan. Dito na nagsimulang ma-stress at lumiit ang mundo ni Norman. Nilantad ni Jason lahat ng baho niya. Nung ginagawa ko tong video, meron ng 80 video si Jason kay Norman. Ayon nga sa mga sa mundo ng internet, ito raw ay gatas, nagatas. Mapapanood ito ng 3 milyong kahombre ni Jason. Then, isang araw, nag-upload si Food Genius ng video ni FLM. Sa video, may hawak si Norman na package. Pagkatapos, yung may hawak ng camera, tinutok dun sa address. So, kitang-kita dun yung address niya. Napanood to ni Jason. So, boom! Pinuntahan niya yung address para magkaharap na sila ni Norman. Magkaalaman na kung sino ang totoong matapang. Pagdating ni Makagago sa tapat ng subdivision, syempre, hindi siya pinapasok. Itinawag muna kay Norman. Umurong ata ang buntot kasi hindi niya pinapasok si Jason. At nakalive pala siya nung time na dumating si Jason. Eto yung naging reaksyon niya. Then, sa next live niya, sinabi niya na wala siya doon sa Las Piñas nung pumunta si Jason. At kung nagpang-abot daw sila doon, uuwi daw na may putok sa ulo tong si Jason. Ewan ko sa taong to. Ilang buwan silang nagtuo sa social media. Nag-asaran, nagmurahan, naglambingan. Pagkatapos, kinasuhan ni Norman si Jason ng cyber libel dahil daw sa paninirang puri. Though, galing naman sa news at articles yung mga sinasabi ni Jason. Actually, itong si Norman ang sumobra at dapat kasuhan. Kasi dinamay niya ang pamilya ni Jason. Nakapagsalita siya live ng masasakit na salita sa asawa at magulang ni Jason na hindi ko nababanggitin. Kalaunan ay sinampahan na rin siya ng kaso ni Jason. Marami pang kalokohang ginawa tong si Norman na labag sa batas. Tulad ng nagmamaneo siya habang gumagamit ng cellphone at hindi pa naka-seatbelt. Bilyon raw ang utang sa kanya ni Manny Pacquiao. At allegedly, ginagamit ni Norman itong utang kuno ni Pacquiao upang makapambudol ng mga OFW. Malayo sila sa akin, Diyos ko. Kahit magdebate kami dyan. Kung ang ilalaban lang naman sa akin, si Sara, mga old political trapo, tsaka si Manny Pacquiao, di ang layo na ng agad ng agad. Diyos ko, pag dilabas ko pa yung demanda sa akin ni Pacquiao na hindi siya nagbayad ng 1,700,000,000 sa kumpanya namin, di mas lalo na siyang nasira. Sinabi pa niya na mas masahol pa sa ang nanay ni Idol Manny Pacquiao. Nagsuot pa yan ng uniform ng isang mataas na opisyal sa PNP. Sobrang dami pang kasinungalingan, like mamimigay daw siya ng libreng tuition sa mga students, naging gobernador sa kulungan, nakipagsaksakan raw siya sa kulungan gamit toothbrush, at na-expose rin ni Jason na hindi talaga siya graduate ng doctorate in humanities and philosophy sa Cambridge. Yung mga relo niya, allegedly, peke. At ayon sa mga experts sa internet, yung mga pinakitang bag ni Norman na puno ng pera ay may towel sa loob. Hindi pa tapos. Puro pagyayabang. Toscani, aquapana. Tanga. Pwede ba ako uminom ng hindi aquapana? Di nagka-problema isopagus ko. Alam mo naman ako, pang aquapana lang ako. Pagmumura. Tang mo, pa, kapo, mo. Pupunta ka rito, 2 NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na dadalhin mo rito, sampalin ko sa mukha hanggang sa dumugong uso. Panlalait. Ang tibay ng bag namin, nakapanty parehas, tingin. Isang bondat na mukhang potobe, kita mo, ang tibay, mukhang potobe, nakapanty, At kababuyan na ang ginagawa niya pag naka-live siya. Sobrang dami pang kapalpakan ng ginawa ni Norman na talagang matatawa ang makakapanood. Sorry, mali yung acting ko, boss. Sorry po, mali yung acting natin.
From pandemic hero to laruan ng bayan ika nga ng mga netizens. Durog na durog si Norman sa naging laban nila ni Jason. Marami ang na-interview ni Jason na nagbigay ng testimonya na di umano'y isang malaking scam ang humanitarian project ni Norman. Mismong sekretary at pangulo ng grupong binuo ni Norman ay nagpatunay sa mga aligasyong ito. Hawak din nila ang mga resibo ng perang ipinadala kay Dong Batalan bilang ebidensya. Ito pa, isa sa mga kanang kamay ni Norman ang nagbigay ng testimonya ng ma-interview ni Jason. Ayon sa kanya, totoo umano ang mga kumakalat na voice recording ni Norman. Kabilang ang pag-uutos nito kay Yama na sabihing may utang na 10 milyong piso sa kanya si Senator Amy Marcos. Hello? Talagang pinanglanan mo na si Amy, ha? Senator Amy nga lang, hindi ko na binuong Marcos. Ito namang mga vlogger mo, pinaglalagay, Senator Amy Marcos, humingi ng 10 milyon kay FLM, ganito binigay. Hindi, ganito yan. Wala akong pinangalanan. Pero pagka dinigpit ka, isa lang ang sasagot pa dyan. Hello? Andun ako sa bahay, nung nag-prepare kami ng pera ni Boss FL, Yung tatagot ko. Hamunin mo silang lahat ngayon na patunayan na nagsisinungaling ka. 10 million pesos ang hiningi ni Amy kay FLM personal cash. Yes, cash po yun at may video po yun. Ayon pa sa kanya, magkakasama sila ni Yama nung tumawag si Norman. Kaya rinig na rinig niya ang mga pinagsasasabi nito. At naisipan ni Yama na i-record ang tawag bilang proteksyon o ebidensya, gawa ngang mahilig mag-utos tong si Norman na banata mo si ganto, banata mo si ganyan. Ano masasabi mo? Sabihin mo na kay Kamote. Kay O. Nakakatakot ka naman. Sabihin mo na gusto mo sabihin. O lang, O. Aklit. Nakakatakot na siya, boss. Ha? Natatakot na ako. Natatakot ka na? Yun! Pakita mo nga. Wala ka pa patunayan sa taong bayan. Tumulong ka muna sa taong bayan. Hindi. Pakita mo na, isang pakita. Pati ang People's Champ nakausap ni Jason. Grabe, Idol MG. Apakaangas! Ayon kay dating Senator Manny Pacquiao, delikado daw tong si Norman. At willing siyang ipagamot si Norman, magsabi lang daw siya. Dahil sa mga testimonyang narinig ni Jason, lalo pa siyang nagkaroon ng determinasyon na kasuhan si Norman. Hindi na ito simpleng paghihiganti para sa kanyang pamilya, kundi isang laban para sa mga kababayan natin na di umano'y na scam ni Norman. Nais niyang maipaglaban ang kanilang karapatan at makamit ang hustisya. Sa February 24, 2026, may magaganap na hearing si Norman dahil sa reklamo ng mother-in-law ni Jason. At kailangan niyang umattend dito. February 14, sa live ni Norman, sinabi niya na pupunta sila sa hearing. Full force daw sila. Saksakan sila ng dami. Marami tayo sa 24. Oo. As in, saksakan ng dami. Oo. Isasama ko na. Oo, lahat. Sabi pa niya, pag may umakma, sampalin niyo agad. Pagdating sa baba, pag may umakma, sampalin nyo agad. Ganun agad. Tapang, Feb 16, nag-post si Norman sa kanyang social media. Sinabi niya na 7 times siyang pumunta sa hearing at wala siyang nakitang Jason na dumating. At wala raw siyang sinabi na may hearing siya sa 24. Pero sa live niya, malinaw na malinaw niyang sinabi na saksakan sila ng dami pa pumunta sa 24. As in, saksakan ng dami. Oo. Feb 17, ganun pa rin. Tinatanggi niya na wala siyang hearing sa Feb 24. Ayon pa sa kanya, pinaglololo ko lang ni Jason kaming mga kahombre niya. Ay wait, qualified na ba ako maging kahombre, Sir Jason? Feb 18, tinanggi pa din, nang tinanggi, hanggang sa ito na. February 24 na. Naka-live ulit si Norman. As usual, nagibang na naman. Kita-kita sa mga tamo, takot at is... Ako? Inis, nakikita mo ba yung buhay ko? Nakikita mo ba yung life of luxury? Nakikita mo yung mga bata ko naka-stay? Bata ko pa lang yan. Paano ako na-stress pa? May mai-stress mas ang pera. Tinanggi na naman na may hearing. Hindi pupunta sa hearing. Sino may hearing? Lang yung nagsasabing may hearing ako. At sinabing puro kalokohan lang si Jason. Umorder siya ng paborito niyang pagkain. Nagsungit pa yan sa waitress. Kasi lahat ng gusto niyang orderin, like steak, alimango, at aquapana ay hindi available. Sir, walang steak ngayon. Tapos walang kimchi roll tsaka kimchi yun. Yun lang ngayon wala. Baka mayroong steak. Yun lang pinunta ko dahil layo. Oo. Kahapon pa tuloy. Nag-waiting pa rin kami sa Class. meron na kami yung Galde Gym, yung beef Milanese, short ribs. Alimango meron? Wala din sir. Ako ng 2 steak well done sa sa Ginsadon. Itawag ko mo. Pwede yun. Gawa mo ako ng 2 steak very well done sa Ginsadon. Ako paano? Wala ka na po kami. Peace out. Anong face out na? Ang daming aquapana. Lahat na ikutin ko may aquapana. Kayo lang walang aquapana. Sabihin mo lang wala. Huwag mo sabihin face out. Ang dami. Kahit saan ako pupunta may aquapana. Kanina pa ako nandito eh. Kayo naman.
Wala man lang lumapit eh. Hindi ka pa ba nakahalata, Norman? Mukhang alam nila na madadampot ka kaya ayaw nilang pa-orderin ka. At tuwang-tuwa siya nang ma-serve ang kanyang salad. So kumain lang siya ng normal tulad ng nakasanayan niya. I guess, iniisip niya, panigurado inis tong si Jason. Kasi hindi ko sila sinipot sa hearing. Nagmukha pa siyang sinungaling. Kasi kitang-kita ng mga viewers ko na parelak-relak lang ako sa hotel. Maya-maya, parating na yung pina-order kong steak. Charap! Kaso habang nagpapakasarap siya doon, itong si Jason, umaaksyon. Alas 8 ng umaga, pumunta si Jason sa City Hall ng Parañaque para asikasuhin yung warrant of arrest ni Norman. 12 warrant of arrest to ng unjust vexation. Nang makarating si Jason sa City Hall, andun yung mga kagrupo dati ni Norman, like si The Kings at iba pang vloggers at supporters ni Jason. Nakakatawa kasi meron pang banda. At eto ang kinakanta nila. Crazy. At dahil hindi pumunta si Norman sa hearing, Pagka hindi ako pupunta kayo, warrant daw. Sige, tingnan natin. ang mga otoridad na ang sumundo sa kanya. Boss, punta daw sila dyan sa hotel mo. Eh, di pupunta sila. Mag-check-in sila. Lalo problema. Wala namang aawat sa kanila. So bago pa ma-serve yung pina-order niyang steak sa Ginza doon, Gawa mo ng 2 steak, very well done sa Ginza doon. padang! Mag-warrant of arrest ka muna. At inaresto siya ng mga polis. Ito yung mugshot niya. Hindi agad nakapagpiyansa ng 120k yung self-proclaimed trillionaire natin. So 4 na araw siyang nakulong bago makalaya. Ayon kay Jason, sa kanyang kaso pa lang itong unjust vexation at meron pa siyang isang kaso na paparating na. Bukod pa rito, kinasuhan na rin si Norman ng kanyang asawa, mga magulang, mother-in-law at meron pang inaasikaso si Jason na 700 pages. Nakaw! Naghahanda na rin si dating Senator Manny na magsampa ng kaso laban kay Norman dahil sa pagkakalat nito ng maling impormasyon. Actually, madami pa. Di ko na iisa-isahin. Antayin na lang natin ang magandang balita. Good luck, Norman.